naaawa ako na naiinis din, no, kay Harry Roque. Bakit 'to? Biruin mo sabihan ka, mga kababayan, na hindi ka kailangan ng mga Duterte, umuwi ka na sa Pilipinas. Biruin mo sabihan ka ng gano'n ano, pinapakita mong suporta sa kanila tapos bigla kang ilalaglag ng gano'n. Parang pagka walang gamit sa'yo, walang pakialam sa'yo. 'Di ho ba mga kababayan? Hindi, eto kahit ako alam ko mga boss chief amo sir, na may bahagya, no, na may bahagya na kaya ginagamit ni Harry Roque ang mga Duterte, lalong-lalo na doon sa pag-i-stay po doon sa The Hague, sa Netherlands, kasi nga ho mga bossing, kailangan niya, no? Kailangan niya ng dahilan upang sa gano'n kumonekta doon sa sinasabi niya o kumonekta doon sa naratibo niya na kaya siya pinapahagilap o kaya siya nagtatago kasi inaano siya, ginigipit siya ng gobyerno ng Pilipinas. At dahil yon sa pagtatanggol niya kay dating Pangulong Duterte, kailangan niyang maipamukha yan no? Sa Netherlands kasi diyan siya humihingi mga bossing ng asylum, no? So ito, ganito po ako sumuporta sa kanila. Kaya lang ho mga kababayan, etong sinabi ni Koopman, no? Na kumbaga parang gustong sabihin ipinaparating ng mga Duterte sa iyo, hindi kanila kailangan. Makakaapekto ho ito mga bossing doon sa asylum na hinihingi ni Harry Roque. No? Magmumukha ho kasi mga kababayan na si Roque lang talaga ang nagpupumilit, no? At ginagamit lang talaga ni Roque, mga kababayan, yung mga Duterte para doon sa kanyang paghingi ng asylum. At makikita lalo ng Netherlands na, naku, tignan mo nga yung mga hearing nila doon sa Kongreso. Talagang kaya lang nagtatago tong si Harry Roque dahil may dahil mayroong papeles o dokumento na hindi niya kayang ipakita. No? Dahil doon sa mga hinihinala na pera na galing doon sa Pogo. Di ho ba mga kababayan? Kaya naaawa din ako pero kaya lang kailangan harapin ho talaga ng isang Harry Roque, mga bossing. Ako may asawa, may anak din ho, mga kababayan. Ayaw kong maramdaman nila yung mawawalay sila sa akin. No, masakit ho yan para sa pamilya. Kaya nga ang lagi nating sinasabi kay Harry Roque, umuwi ka na. Kung alam mo naman pala ang kasagutan, resolbahin mo yung problema mo. Sagutin mo, ipagtanggol mo ang iyong sarili. Di ba? Pag naipagtanggol mo, di sama-sama ulit kayong magpapamilya. Sama kayo ng asawa mo. Lalo na ho doon sa mga anak. Masakit po yan nangyayari sa kanilang padre de pamilya, mga bossing. No? Eto, babasahin ko. Sabi ho dito, break it to me gently. Unti-unti, Harry Roque is not wanted by Duterte or anyone near him. Biruin mo. Kaya si Maharlika, todo ang tanggol na lang po kay Harry Roque. Binibira. Ang tagabira ngayon ni Harry Roque, mga kababayan, si Maharlika po. Binibira ni Maharlika si Atty. Koopman. No? Binibira ni Maharlika si Atty. Koopman. Oy, Koopman, hindi mo alam yung ginagawa mo. Biruin mo, ganito, ganyan. Kakausapin mo ang presidente ng Pilipinas. Iaasa mo yung paglaya ni dating Pangulong Duterte sa presidente ng Pilipinas na si Bongbong Marcos. Ganyan ang sinasabi ni Maharlika. Mabigatan ho, mga bossing. Sabi ni OFW Adventure, uwi na, baka dun pa siya mategi. Roque, welcome here in the Philippines. At nasabi din yan, the former president would, pakinggan nyo the former president would prepare Mr. Roque stop interfering and return to the Philippines. Aray ko po. Samantalang nung una ho, mga kababayan, talagang ipinipilit ni Roque, ako po ang magiging legal na tagapagtanggol ng dating Pangulong Duterte. Tapos ngayon, maririnig mo mismo sa abogado, pinapauwi na siya. Huwag na siyang makialam. Di ba? Ako ho, naniniwala ako dahil si Koopman lang naman po ang nakakausap.
bukod kay Sara Duterte at doon sa ibang mga kaanak. Si Koopman lang naman po ang nakakausap ng dating Pangulo. Natural, iisipin natin, baka pasabi yan nung pamilya. No? Para sabihin ni Koopman na wala ni isa sa nakapalibot kay dating Pangulong Duterte ang may gusto sa iyo. Diba? The former president would prepare Mr. Roque stop interfering and return to the Philippines where his talent, yung pagiging abogado niya, and troubles, yung kinakaharap na kaso, are better suited, no? Where at least Boying is expecting him. Biruin niyo ho yan, mga kababayan, pati si Boying Remulla. Alam mo ni Koopman na hinihintay ni Boying Remulla, si Atty. Harry Roque. Di ba? Hindi. Para naman ho sa akin, mga kababayan, yan po ang the best po na gagawin ni Roque, ang umuwi sa Pilipinas at resolbahin yung kanyang problema. Hindi na yung kung ano-ano. Mahirap Mahirap yung pinagdadaanan niya. Hindi ho madali. Lalong-lalo na pagsisinungaling yung kanyang bala. Yung sasabihin mo na, kaya ho ako humihingi ng asylum sa inyo ay dahil po, eto nga, ginigipit ako ng gobyerno ng Pilipinas. Samantalang, for sure ho, mga kababayan, yung Netherlands, pinapanood po lahat nung mga nangyari at nung mga hearing ni Roque. At makikita doon na meron lang siyang hindi kayang ipakita na mga dokumento. Tuloy ko. Duterte leads council also expose Roque's supposed crazy attempt to sue the Dutch government while begging them to release Duterte. Embarrassing. From day one, Roque has undermined me and misled the public. Sabi ni Koopman, no one is interested in him as a lawyer. Kumbaga ho, mga kababayan, frustrated na ho din yan si Roque. Wala nang maisip na paraan. Ang gusto niya lang yan, maabsuelto siya, makabalik doon sa kanyang pamilya. Kaya lang, habang nagtatago siya, lalo pong nababaon, mga bossing. No? Sabi ni OFW Adventures, pinagdidikdikan lang siya niya ang sarili niya sa mga Duterte. Kala naman niya matutulungan siya sa kaso niya. Wala. Mukhang tablado na ho sa mga Duterte si Roque, mga kababayan. No? At tingin ko ho dyan, dahil nga po magkakampi si Maharlika at si Harry Roque, ang tingin ko dyan, susunod, mga bossing, kaaway na din ng Maharlika ang mga Duterte. Ganyan ho ang nakikita kong magiging niyan. Flow niyan, mga kababayan. Susunod niyan, pati si Maharlika, ibubunyag na lalo ang mga Duterte. Tingin nyo, dyan, press 1 sa comment section kung nakikita nyo na ganun ang papunta nung tahak nung kanilang pagsasamahan. Susunod na mga araw, si Maharlika na, ibubunyag na yung mga Duterte. No? Sasabihin, hindi, si Mayor Baste talagang duwag po. No, nagsabi sa akin yan hindi daw siya lalaban, takot daw siya talaga kay Torre. Marites, Musni, shout out sa iyo.